Ano nga ba ang Replibin Band? Pamilyar po ba kayo? O naririnig nyo na po ba yung tinatawag na Replibin Band? Well, ito po yung insurance. Replibin Band is the legal writ that allows seized goods to be restored to their owner, either as a final judgment or a provisional remedy. A Replibin Band is a type of surety bond that protects the defendant in a court case, guaranteeing that the moving party will return the defendant's property should the court determine that the defendant is actually entitled to the property. Ang batas ay ginawa para proteksyonan ang kapakanan ng mas naaargabyado. Kaya nga ang sabi, di ba? May kasabihan tayo na no man's left behind in empty hands. Yun po, isa pong kasabihan yan dun sa mga kaso tungkol sa mga utangan o loan. Yan. So ang problema po natin kung minsan yung batas na ginawa para proteksyonan ang karapatan, proteksyonan yung karapatan, ang problema sa sobrang tuso ngayon ng mga abogado ay nagagamit ang mga batas na to ay nagagamit para mang-argabyado ng kapwa, para manglamang, nagagamit para manglamang lalo na at kung magsasagawa nito ay mistulang mga sindikato na may impluwensya at merong mga pulutong na mga tuso, sinungaling, makakapal ang muka ng mga abogado na kayang-kaya nilang gawin yung mga katarantaduhan. Kaya nga ang tanong, gumugulong pa ba talaga ang hustisya dito sa atin? Well, para sa akin, sa nakikita ko, walang hustisya. Ang hustisya, sabi nga sa kanta, ang hustisya para lang sa mayaman. Kung may pera ka, may impluwensya ka, may connection ka, yon ang basihan ng hustisya dito sa atin. Dahil dito sa atin, ang hustisya dito ay pera-pera. Pera-pera labanan dito. Pag wala kang pera, wala kang hustisya. Pag wala kang pera, kahit pakakampi mo ang Diyos, dito sa atin, mas makapangyarihan ng pera. Kaya malaking katanungan kung gumugulong pa ba ang hustisya dito sa Pilipinas dahil sa mga maling gawain na pinanggagawa nitong mga sinungaling. Sino nga ba? Di ang mga abogado, ang mga karamihan sa mga nandiyan dyan sa ating judiciary system, sa mga korte. Ayan, bagamat hindi man lahat, may ilan-ilan din naman na may prinsipyo at matitino,
Yun nga, nagagamit ang Replibin band lalo na kung ikaw ay nag-loan sa isang pautangan at ang sasakyan mo ay ginamit mo para maging security o guarantee. So ang nangyayari ngayon, nauso yung mga sangla o ORCR. Nauso ngayon yung mga sangla ORCR. Well, yung sangla ORCR, ito po yung kung may sasakyan ka na pag-aari mo at kailangan mong mag-loan, maglo-loan ka ng pera at papahiramin ka ng itong mga loaner na to, pero isusurrender mo sa kanila yung rehistro ng sasakyan mo, ng property mo. Yun ang hihingin nila parang kumbaga parang collateral. So dun po napagsasamantalahan ang ating mga kapwa Pilipino ng kapwa doon po napagsasamantalahan ang ating mga kapwa Pilipino nitong mga negosyanteng mga ganid. Bakit po? Bukod po doon sa hihingiin nila ang rehistro, nagpapapirma po sila ng mga blankong cheque, walang amount, walang date. Yun po ang problema. Doble-doble po ang isusugal nyo para lang sa inyong uutangin. Paano na lang po kung demonyo itong inyong inutangan at gawang kayo na katarantaduhan nitong mga sabihin nating mga staff o empleyado nitong mga pautangan na to. Yan po ay karaniwang nangyayari na po pwede nilang sadyain. Pwede nilang sadyain. Totoo yan. Pwede nilang sadyain. Pwede ka nilang gipitin. Pwede nilang sadyain ang panggigipit sa'yo. Kung minsan kahit wala ka namang due, o kung minsan kung wala ka namang palya sa paghuhulog, pwede ka nilang gawaan ng palya dahil hawak nila ang statement of account mo, hawak nila ang mga blankong cheque mo, hawak nila ang rehistro ng sasakyan mo na may connection din sila. Kahit sa LTO magagawa nilang ilagay doon at lagyan ng rehistro mo ng encumbered. Kung baga para mo nang sinabing sa kanila yung sasakyan at niloan mo sa kanila, para wala pong pinag-iba sa ganun nagkakaroon po ng encumbered ng rehistro mo. Papalagyan nila yan ng paano nangyari yon. Nag-loan ka lang sa opisina nila, pinarenda mo bilang parang sangla etong iyong rehistro at papipirmahin nila kayo ng katakot-takot na blankong mga dokumento at sila na po ang mag-aayos para magkaroon ng encumbered. Yan po, ganyan po sila. So nagagamit po nila sa korte yung tinatawag na Replibin ban. So mawawalan kayo ng karapatan para mag-file ng bond bilang kayo ang may-ari. Kung gusto nyo nasa inyo yung possession ng inyong sasakyan habang dinidinig pa ang inyong kaso, so uunahan nila kayo ng pagpapile ng Replibin ban para makuha nila ang property nyo, ang inyong sasakyan nyo, na palalabas din nila kumbaga parang kanila na, kumbaga parang sila yung may-ari na binabawi nila yung sasakyan, which is baliktad. So pag nangyari yun, nag-file sila ng Replibin ban, imbis na yung totoong may-ari ang magpapile ng Replibin ban, nawawala ng karapatan etong totoong may-ari ng sasakyan. Halimbawa, ikaw na
may-ari talaga. Kung pinailan ka ng replibin ban, so mawawalan ka ng karapatan dahil ikaw ang pinailan ng replibin, imbis na ikaw ang mag-file ng replibin ban, inunahan ka. So dito yung dapat makita ng ating mga senador, mga mambabatas, kung paano malalagyan ng mga proteksyon etong batas na to, etong replibin ban, upang hindi magamit dito sa mga katarantaduhan netong mga nagpapautang na to. So isa yan sa mga dapat tignang anggulo, kasi marami talagang naargabyado dito sa replibin na to. Ang replibin ban po, ito po ay parang insurance. Ipagpapail ka ng replibin ban, parang insurance po ito, na habang dinidinig yung kaso ay nasa iyo yung possession ng sasakyan mo at nagagamit mo yung sasakyan mo habang hindi pa tapos ang kaso at hindi pa nadidesisyon na ng korte. So talagang isang malaking katarantaduhan. Kaya dapat talaga huwag mangyari na ang replibin ban ay nagagamit sa katarantaduhan. Kaya dapat nating ipanawagan sa mga mambabatas, sa mga ating mga senador, na dapat nilang tingnan ito, dahil isa ito sa dahilan kung bakit masasabi natin na hindi gumugulong ang hustisya dito sa bansa natin. Paano? Nahahaluan ng puro katarantaduhan netong mga tuso at mga magugulang ng mga abogado ng mga kumpanya na to. Wala na talagang mga konsensya. So etong replibin ban na to ay isang malaking kamalian na sana malaking bagay para maproteksyonan yung karapatan ng totoong may-ari, pero nagagamit po ang replibin ban sa mga katarantaduhan para baliktarin at tanggalan ng karapatan yung totoong may-ari. Kaya payo natin sa ating mga kababayan, maghunis dili kayo, mag-ingat po kayo sa pagtitiwala sa inyong mga inuutangan, ay pinagkakatiwala ninyo yung inyong mga rehistro. Yung nagtitiwala kayo para lang makautang, ay hindi nyo napapansin na sinasamantala pa lang kayo sa umpisa pa lang. Hindi nyo napapansin, pinapipirma kayo ng mga blankong cheque, blank na walang amount, walang date. Yan po, pagka po kayo ay pumayag sa ganyang kondisyon, tapos na po ang maliligayang araw nyo. Wala po kayong kalaban-laban dyan. Kaya yan ang dapat na mapigilan, yung mga ganyang gawain. Hindi tama, hindi makatao. Hindi makatao yung ganyang gawain. Kaya sa mga kababayan ko, lagi po kayong maging mapanuri, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po kayo sa mga ganitong modus upang hindi na po kayo mabiktima. Mas maganda po kung ganun rin lang ang mangyayari at magkakaroon lang din kayo ng katakot-takot na problema, wag na po kayong mag-loan. Isakripisyo nyo na po. Mas maganda pa, ibenta nyo na lang yung sasakyan nyo o property nyo. Mas maganda ibenta nyo na talaga ng diretso. Kasi dito para kayong ginisa sa sarili nyo mantika. Biro mo, maghuhulog ka. Ang laki na naihuhulog mo sa utang mo, imbis na mabawas ang utang, bigla ka nilang sadyaing gipitin. Wala kang kalaban-laban, pailang ka nila ng replibin ban. Samantalang ikaw ang may-ari ng sasakyan, ikaw ang dapat mag-file ng replibin ban pagka inagaw nila yung sasakyan mo. So
nabaliktad na po yung pangyayari. So wala kang kahabol-habol. Iiyak ka na lang sa isang tabi at marami nang umiyak. Kaya payo ko, kung gano'n din lang at magsasanla kayo ng sasakyan o ng ari-arian at gano'n din lang ang mangyayari at halos wala na kayong ititira para sa sarili nyo, tapos maghuhulog kayo, mababaliwala lahat yun. Sa bandang huli, mawawala rin yung mga pinaghirapan ninyo, 'di ba? So mas maganda, benta nyo na lang diretso. At least napakinabangan nyo yung pinagbentahan, at pag nakaluwag-luwag kayo at nakaipon uli kayo ng pang down, o magkuha na lang uli kayo ng panibagong hulugang sasakyan, or kung magkapera kayo, kaya nyo ng cash, kaysa naman halos sobra na lang yung nababayaran mo, pagkatapos bigla ka nilang sadyaing gipitin. Pangit po yun. Kaya mag-isip-isip po kayo. Mas maganda po talaga mag-ingat. Yun po. Dahil ang Replevin ban ay hindi na ngayon proteksyon para sa totoong may-ari ng property. Ito ngayon ay ginagamit ng sindikato na may mga connection din sa ating mga korte, judiciary. Ito ay ginagamit para mang-argabyado ng kapwa. Maraming salamat po. Sana po mag-ingat tayo at wag nang magpaloko. Sana po ay maging maingat tayo at wag magpaloko dito sa mga sindikato na to. Maraming salamat po.